Ilang beses ko pinanood ang video na ito at aking tinignan kung ano nga ba yung sinasabi niya talaga sa video na ito. At nakita ko na ito ay patungkol sa usapin patungkol sa mga atheist o ateista. Kung meron nga ba silang tamang moral o tamang batas o kakayanang makapagsabi kung ano yung tama at mali. Gayong sinasabi nilang walang Diyos. So play natin yung video na ito bago ang lahat. Let's go. Isa akong atheist. So, kung isa akong atheist, wala akong moral compass. Wala akong sinusunod na batas tungkol sa moralidad. Kasi, sa mga atheist, walang Diyos. Kaya kung anong trip nila, yun ang gagawin nila. Isa akong Okay guys, isang play pa natin last kasi maiksi lang naman yung video, 30 seconds lang. Isa akong atheist. So, kung isa akong atheist, wala akong moral compass. Wala akong sinusunod na batas tungkol sa moralidad. Kasi, sa mga atheist, walang Diyos. Kaya kung anong trip nila, yun ang gagawin nila. Alright mga tol, so yun na nga. So kung titignan natin, hindi natin kaagad makukuha ng ganong kaagad yung sinasabi sa video. Lalo kung napadaan ka lang sa newsfeed, no? Kasi sa Facebook ko nakita to eh. Makikita nyo yan dito, no? Dito ko nakita sa Philippine 80s. So marami silang mga sinasabi dito. Pero bago natin puntahan yan, ay yun nga yung gaya ng sinasabi ko na hindi mo kaagad mapipick up na tila kasi ang banat niya ay nagsasalita siya as atheist. Sabi niya, isa akong atheist o hindi naniniwala sa Diyos sa madaling salita. Kaya kung di mo unawain ay hindi mo kaagad makukuha na ito'y parang sarcastic ang dating. O, sinasabi niya, Isa akong atheist. isa akong atheist. So, kung isa akong atheist, wala akong moral compass. So kung isa daw siyang atheist, wala siyang moral compass. At kung titignan natin ang kahulugan ng moral compass ay isang abilidad ito ng tao para makapagsabi kung ano yung tama at mali. So tignan pa natin maigi pa. Isa-isa natin yung sinasabi niya. Wala akong sinusunod na batas tungkol sa moralidad. So wala akong sinusunod na batas tungkol sa moralidad. Pag sinabi natin na wala akong moral compass, wala akong kakayanan na tumimbang kung ano yung tama at mali. Wala akong sinusunod na batas tungkol sa moralidad. Pero hindi lang doon nagtatapos, wala ka ring sinusunod na batas patungkol sa moralidad. Yun yung pinopoint niya, no? Sinabing moral, dyan papasok yung mga usapin ng kung ano yung tama at mali, mga mabubuti at masasamang karakter ng isang tao o sa katauhan. Diyan papasok yung mga ganong usapin sa moral. Pero 'di ba, tignan nating mabuti. Noong una hindi ko maramdaman, hindi ko maintindihan kaagad yung video ni ate dito, no, na which is 30 seconds lang or below. Wala pa, no? Kaya masyadong mabilis yung naging takbo nung play ng video. Pero dito mo makikita yung kasunod, no? Yung after niya sabihin na wala akong sinusunod na batas tungkol sa moralidad. Dito mo makikita yung pinaka, kumbaga yung weight, yung bigat ng sinasabi niya. So play natin. Moralidad. Kasi, sa mga atheist, walang Diyos. So hindi pa dun sa part na yun, no, yung walang Diyos. Yun ang dahilan kung bakit hindi capable, walang abilidad yung isang tao, atheist, na tumimbang ng mabuti masama o moral compass o patungkol sa mga usaping moralidad at walang batas na sinusunod. Ayun ay dahil sa walang paniniwala siya sa Diyos at tinitake niya yun as siya yun, no, itong nagsasalita. Pero ito nga ay sarcastic, kaya dito sa bandang dulo makikita mo yung sasabihin niya na Kaya kung anong trip nila, yun ang gagawin nila. yan.
sa part na yan, no, makikita natin, ginamit na niya yung word na nila. So alam mo na tinutukoy na niya yung mga atheist at hindi siya yun talaga eh. Kasi nandun yung diin. Kaya kung ano yung trip nila, yun ang gagawin nila. So medyo ano yun, no? Kung ikaw atheist ka, mababagabag ka, maano ka, kung may damdamin ka talaga, mararamdaman mo yung ginagawa mo, kung anong trip lang, wala kayong dinadaluyan na dapat na nilalakaran ng isang tao. Kumbaga, bahala kayo kung saan nyo gusto. Yun yung sinasabi dito eh, no? Pero bago tayo mag-usap o pag-usapan pa natin ng lubos yung topic na ito, syempre maganda may maging konsiderasyon tayo sa bawat isa. At siguro sa tagpo na ito, yung maging konsiderasyon natin na pwede nating ibigay sa mga ateista, di ba? Pero kasi sa akin, hindi naman ako ateista, hindi ako atheist. Ako'y believer ng Bible. At para maging fair tayo, no, tignan natin yung ilan sa bagay na pwede nating i-considerate sa kanila. Una, hindi lahat ng tinatawag na atheist o nagsasabi na sila ay atheist ay nauunawaan nila kaagad yung mga terminolohiya na yan, mga terminology na yan. Kasi pag tinitignan natin na naririnig natin yung salitang atheist, na-generalize natin kaagad yun as mga walang paniniwala sa Diyos. Pero liban sa ating kaalaman, para dun sa mga hindi pa o hindi nila alam, ay may tinatawag din na agnostic. So sabi nga, no, dito meron tayo kagad na misinterpret kung minsan. Pag sinabi kasi na atheist, ito yung hindi naniniwala sa existence ng Diyos o mga Diyos o kung anong klaseng Diyos pa, basta patukol sa Diyos, creator. Wala silang paniniwala doon. Pero pagdating sa agnostic, hindi sila sigurado. So kung babalik tayo sa pinag-uusapan natin, isa sa pwede nating i-considera ay yung mga agnostic. Kasi una, hindi nila alam, no, o karaniwan yung iba. Kasi may mga nakikita tayo lalo sa mga kabataan na sasabay lang sila sa daloy ng tao. Kung saan marami, kung saan ano yung uso, ganito, ganyan. Na hindi nila naunawaan yung kahulugan. Kasi pag atheist, wala kang paniniwala sa Diyos, pero yung agnostic, questionable sa'yo, you are searching for truth or answer sa mga question mo. Kaya nagkakaroon ng pagkakaiba itong dalawang bahagi na ito, no? Agnostic at atheist. Which is napakaganda i-consider natin kasi hindi sila totally nagsasabi na walang Diyos, kundi nagiging questionable lang sa kanila. Nagkaroon lang sila ng doubt, which is mamaya mapapag-usapan natin ng bahagya kung ano pwede natin maitulong sa isa't isa. At pangalawa sa pwede nating i-considerate, ito patungkol na dun sa mga atheista talaga. Kanina i-considerate natin yung mga agnostic. Huwag natin sila i-label as kagad na hindi naniniwala sa Diyos, kundi mga nagkaroon ng doubt, natitisod sa kapwa or something na katulad nun, para hindi natin sila ma-mishandle o hindi natin sila makausap ng maayos kasi para maiwasan yung misinterpretation o mga hindi pagkakaunawaan. Itong patungkol sa atheist, itong pangalawa na konsiderasyon natin, itong mga atheista, marami sa kanila dumating sa tagpo ng buhay nila na ayaw nang maniwala sa Diyos o sadyang ayaw nila maniwala sa Diyos. Karamihan ay sa mga bad experiences na rin nila na hindi natin pwede baliwalain kung isa tayong believer. Dapat natin silang unawain sa part na yan. Kasi diba yung iba nagkaroon ng doubt, tapos nagkaroon ng experience, lumala hanggang sa maging atheista na talaga hindi na sila naniniwala sa Diyos. So tignan natin yung part na yon, wag tayong mawalan ng damdamin sa kanila, pag-ibig o pagkalinga, kasi marami sa kanila dumanas ng mabibigat na problema sa tao, pamilya, relasyon, sa buhay nila, kung gaano naging miserable, at hindi natin sila masisisi na napopokus sila dun sa mga bagay na galing sa kaisipan na hindi tama, palayo sa Diyos, upang ihiwalay sila sa katotohanan. Kaya dito tayo papasok, no, sa pinaka-point ng pinag-uusapan natin. Ito lang yan, no, kahit mayroong pinag-iba yung dalawang bahagi, ito yung magiging sagot sa atin o sa bawat isa, whether nagdududa ka or hindi ka na talaga naniniwala sa Diyos, ay isang bahagi na makakatulong sa atin ito kung iisipin natin ng maigi, hahanapin natin yung katotohanan. No, yung
pinaka-point. Kung walang Diyos, walang tamang landas, walang tama, walang mabuti. Bakit kanyo, 'di ba? Meron bang tao na nakapag-imbento ng tama na wala silang pinagkuhaan? Kasi 'di ba, pag kadalasan pag unbeliever ka, hindi ka believer, di ka naniniwala sa Biblia, salita ng Diyos, o may doubt ka na, ang itatatak sa isipan mo ng kaaway o ng diablo o ng tao na may kaisipan din ganoon sa kalagayan na kapareha mo, sasabihin mo, desisyon mo yon, may kalayaan ka, gawin mo yung gusto mo. Na binanggit yan dito sa video kanina, no? Kung ano ang trip nila, yun yung gagawin nila. So kung totoong walang Diyos at sasabihin natin na invento mo lang yung gawa mo, ito ba yung magiging katotohanan, no? Ano mang ginagawa mo o binubuo mong bagay o desisyon o mga plano o kung ano pa man sa buhay, ay totoo ba na ito yung inimbento lang ng iyong kaisipan, desisyon mo lang, o makikita natin na meron kang pinagkuhaan. Kasi magmula ng bata tayo, di ba, pinanganak tayo, niluwal tayo ng ating mga magulang o kung sino man nag-alaga sa atin pagkasilang natin sa mundo. Wala tayong alam kung paano ko nagsasalita ngayon sa lengguwahe mo. Yun ay nakita mo, narinig mo sa kapwa mo o magulang mo o mga tao na nasa paligid mo. So, ibig sabihin, yung mga ideya, yung mga desisyon, mga plano, compilation lang din yan. Pinagsama-samang kaisipan, pinagsama-samang mga bagay na nanggaling din sa iba. Saka ka naman magdidesisyon na yung pagdidesisyon mo na yan, kung paano ka nagdidesisyon, ay may pinagkuhaan ka pa rin. At maaari nating sabihin na ito'y nakuha natin sa ating mga magulang, kaibigan, mga tao, eksperyensya sa mundo na ito na may kasama ka pa ring tao. Hindi natin masasabi na sa magulang lang natin kinuha o sa tao, kasi ang mga magulang natin, guardian o mga tao sa paligid sa mundo na ito, ay kinuha lang din nila yan sa mga mas nauna pa sa kanila. May pagkukuhaan at pagkukuhaan ng katuwiran. Hanggang sa pinaka-unang mga henerasyon, meron at meron. Kaya naniniwala tayo na may Diyos. Kasi siya yung katuwiran talaga eh. Lahat tayo nagkakasala, may kasalanan, nagkakamali. Pero by His grace, sa biyaya niya at awa, papatunayan niya na totoo siya, na siya ay Diyos ng pag-ibig. Pero ito ay only by experience. It's only by experience. Kung na-experience mo na ang Diyos, kaya ka believer ngayon, good for you, good for us. Pero accept the fact na merong mga hindi pa nakaka-experience kung ano talaga yung Diyos. Nawa, ipanalangin natin silang maranasan ng Diyos. At yung mga tao naman na hindi pa nakaka-experience ng naranasan ng mga mananampalataya o believer, mas maganda wag na lang magsalita against sa mga believer. Kasi hindi mo nga na-experience. Kung hindi mo naranasan yon, hilingin mo, hanapin mo, maranasan. At dun sa mga believer naman, intindihin naman natin sila. Dahil hindi pa nila naranasan, wag natin sila kamuhian. Bagkus, ipakita natin sa mga buhay natin na may Diyos talaga. Kaya lang, di ba, maraming nagiging butas ng tao. Kaya payo lang natin doon sa mga hindi naniniwala sa Diyos ay maliwanag na ito'y eksperyensya at hindi ito basta gaya ng siyensya na sinasabi na lahat ay dapat makita ng mata dahil may mga bagay na hindi nakikita pero totoo. By experience talaga, at wala tayong magagawa kung may mga tao na nakaka-experience talaga ng Diyos sa buhay nila. Kaya yun lang mga tol, panalangin natin na ang lahat ay maranasan yung Diyos, at hopefully makatulong tong video na ito at maging blessing pagpapala sa iba. Ikaw, anong masasabi mo sa topic na ito? Comment down below and see ya ulit sa next video. Hi guys, if you enjoy watching videos like this, please hit the subscribe button so you will be updated on our latest videos. You can also follow me on TikTok and Facebook. See ya in the next video.